Norman Iran 1 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Hello, and welcome again my fellow Kasha Bobs. Welcome to my channel Norman Iran 1. And kung baguhan ka pa lang na manood sa channel ko, pa-subscribe po at pa-click na rin po yung notification bell at pa-share. At kung dati ka nang nanonood, maraming salamat sir sa inyong panonood mga Kasha Bobs. At bago po tayo magsimula, shout out kay Geraldo Cuncio. Sir, shout out sa iyo sir. Ganon din kay Vince Rivera. At may katanungan po si Sir Vince Rivera kung okay lang bang bigyan ng malamig na tubig ang mga alagang ibon, mga lovebirds po. Bali, okay lang po sir. Maganda po ilagay nyo po yun sa kanilang lalagyan ng tubig at sila na pong bahala, kasi kung malamig po yung ilalagay nyong tubig, hindi naman po nila yun basta-basta magagalaw eh. Bali, ipapa-warm din po naman nila yun. Hindi rin po nila basta-basta maiinom yun dahil hindi po sila sanay. So sila na pong bahala kung doon ba sila maliligo or iinom po. Basta wag, yung malamig na tubig, wag nyo pong ipapaligo sa kanila kasi iba po yung temperatura ng kanilang body. Tapos paliligo nyo ng malamig na tubig, baka magka-problema po. Kaya unti-unti hanggang makuha po yung temperature. Kaya hayaan nyo na lang po yung ibon kung plano nyo pong bigyan ng ganon. At least mas safe po dahil iba po talaga yung tindi ng init ng panahon, mga Kasha Bobs. Tumitindi yung mga ibang ibon nga po. Namamatay sa init ng panahon. Inakay po yan o kahit yung mga breeder po natin. Kaya ingat-ingat po tayo. At yun po ang magiging topic pa rin po natin ngayon. Pang third vlog na po natin, yung tindi pa rin ng init ng panahon, mga Kasha Bobs. Breeding lovebirds during summer months with high heat index can be challenging, but there are some tips to help ensure a successful breeding season, my fellow Kasha Bobs. Itong pagbibreed po ng mga alaga nating ibon, itong summer po na napakatindi po ang init, talagang nakaka-challenge po dahil kailangan nating gumawa ng paraan para maging successful po yung kanilang pagbibreed. Number one, to be successful in breeding lovebirds during this heat season, provide adequate cooling. Ensure breeding enclosure or aviary has excellent ventilation. Yun po mga Kasha Bobs, kailangan po natin ng malamig na singaw or daanan ng hangin sa ating mga ibunan. Kung yung inyong ibunan ay may closed door po, subukan nyo pong buksan. Maglagay lang po kayo ng net para kung sakaling may makawala mang ibon, at least may net pa rin po. Mag-circulate pa rin po yung hangin, mga Kasha Bobs. Ganun din po yung temperatura na talagang siyang kumukulob sa ating mga kulungan, para yung temperature po ay hindi po manatili sa loob, magsi-circulate po. Number 2, tips: adjust feeding and water, meaning increase water intake of your lovebirds, mga Kasha Bobs. Cold water at all times, yun po. At sila na pong bahala kung paano po nila iinumin yung tubig na yun. Of course, iano din po nila, hindi sila basta iinom ng ganung kalamig na tubig dahil iba po yung temperatura nila, mabibigla po yung katawan nila. Pero sila na po ang bahala para uminom po. Siguro ipapawarm din po nila ng konti, mga Kasha Bobs. At syempre bigyan din po natin sila ng pagkain para masustentuhan yung kanilang sigla at lakas sa ilang oras na init ng panahon. At hindi po sila ma-dehydrate. Yun po ang ating dapat gawin, mga Kasha Bobs. More water intake, saka additional food po. Number 3 tips,
offering nesting option. Yun po. Kailangan din po natin mag-provide ng mga nesting material sa ating mga alagang ibon. Umpisa pa lang ng umaga. Nang sa ganun, maibuo po nila yun sa loob ng kanilang nest box. At maging nesting material po nila na maging cooling area po sa loob ng kanilang nest box. At hindi po sagad po yung init po doon sa loob ng nest box, mga kashababs. The nesting material will be the one to absorb the heat or decrease the heat inside the nest box and improve air circulation din po and proper ventilation in every holes. At saka ng number 4, observe breeding pairs closely. You need to observe or monitor your breeding pairs of sign of heat stress such as panting or reduced inactivity. Sometimes yung mga alaga nating ibon, napapansin nyo po, may mahina dahil hinihingal. Gaya nung unang vlog ko, alas 10 pa lang yung isang ibon, nasa perch, hinihingal po masyado. Dahil yung sa init po, kaya we need to observe, lalong-lalo na yung mga breeder po natin, we need to observe them closely. Kasi breeder po natin yun. Pag nawala yung isa, mag-isa na lang, back to zero ulit tayo, mga kashababs. Mag-prepare ulit tayo ng mga ipapares para doon sa nawala ng kapares. So, yun po yung ating mga tips, 4 tips in this heat index that we are experiencing, not as human but also to all our lovebirds and some other animals po. We need to provide some prevention with this heat index for heat stroke and heat stress to all our lovebirds po. Dahil yun po yung key para ma-prevent po natin yung init na nararamdaman ng ating mga alagang ibon. Sana yung vlog kong ito ay nakatulong sa inyo at ma-share nyo po. Mag-subscribe po sana yung mga hindi pa po nagsusubscribe. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pa-support po, pa-subscribe na rin po at ma-meet po natin yung target ko po na 10,000 subscriber at pa-share na rin po ang video ito during this heat season sa Pilipinas dahil talagang ilang ibon na rin po yung hindi kinakaya, lalong-lalo na po yung sa pagbibreed pa lang. Umaga nagbibreed sila pero after ilang buwan yung inakaya kong kawawa dahil sa sobrang init, yung parisan po lumalabas ng nest box. Yung inakay na kakapisa pa lang from 9 AM hanggang 4 PM absorb po nila yung tindi ng init. Kaya we need to provide some nesting material po, mga kashababs. Pa-subscribe na rin po at kung nagustuhan mo ang video nito, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin, mga kashababs. Maraming salamat po.